So what's up mga katropa pips at mga sulit FLM natin dyan? Kumusta kayo? Narito na naman tayo para sa panibagong video na ating ihahatid sa inyo. At syempre kung bago ka pa lang sa channel na ito, please i-like mo na ang video na ito at paki-subscribe mo na rin. Syempre pindutin mo na rin ang notification bell sa gilid para lagi kang manotify sa mga FLM update. At syempre, nandito tayo ngayon para ihatid sa inyo ang last will and testament ng ating late president na si Ferdinand Edralin Marcos. At syempre, ang mga nangyayari sa kanyang anak ay katulad din na nangyari sa kanyang ama. Panoorin natin ang last will and testament at syempre ang note ni Ferdinand Edralin Marcos na siya mismo ang nangyayari sa ating idol Francis Leo Marcos ngayon. So, pakinggan natin sabay-sabay at syempre panoorin natin. Sana po ay tapusin natin ang video na ito para po inyong maintindihan kung sino nga ba si idol Francis Leo Marcos at ano ang ibig sabihin ng mga isinulat ni late President Ferdinand Edralin Marcos. Sama-sama po natin panoorin pagkatapos ng munting intro na ito. Pagkakulong nila mismo sa iisang kwarto sa BJMP. Ang sikreto na ginamit ni Pangulong Marcos ay siya ding sikreto ng Biblia. Dahil ang Biblia ay isang spiritual na testamento. Na ibig sabihin, yung espiritu ng testamento ay iisa lang. Yung espiritu ng Ama na sumulat ng testamento ay siya ding espiritu nung anak na tagapagmana. Ayun naman mga kaibigan. Ang sikretong ito ay nakapaloob sa katagang I am He. Ayan mga kaibigan. Sino yung I at sino yung He? Ganyan kasimple ang formula na ginamit ng Pangulong Marcos sa pagsulat ng testamento. Ngayon, para maitago niya ang formula na yan at hindi mapuna ng mga nagsasaliksik at matagpuan agad, pinahaba niya ang pagsasalaysay ng testamento at dito niya ipinasok ang napakaraming mga tauhan na mula sa Biblia gaya ni Haring David, Solomon at iba pang biblical characters. Samahan niya din ng mga pangalan ng mga tao na kilala sa ating lipunan ngayon gaya ni Henry C., Lucio Tan at mga kauri. Isinama din niya ang ilang mga pangalan na tauhan ng mga alamat gaya ni Bernardo Carpio, Mariang Sinukuan, Mariang Makiling at iba pa. Ayan mga kaibigan. Kaya mapupuna mo, kumbaga pag binasa mo ang testamento ay
parang mawawalan ka ng gana dahil sa haba. Kumbaga hindi ka na magkaka-interes na basahin. Yun, mga kaibigan. May mga pangyayari ding siyang isinama at isinulat na hindi totoo. Gaya ng sinabi niyang ang ibang mga ginto ay nakabaon sa ilalim ng World Trade Center. Ayan naman mga kaibigan, kaya siguro pinaguho na. Kumbaga, yun, pinabagsak na yung World Trade Center para hukayin yung ginto doon sa ilalim ng World Trade Center. Hindi natin alam, pero may mga bali-balita rin na may nakuha mga trailer ng ginto doon. Pero alam ko yung mga nakuha doon, yung mga deposito, mga nag-deposit na mga nag-trade ng bawat. Ang isa pang alam ko, ang may pagka-alam ko pa na yung mga ginto ni Stanley Ho ay doon nilagay, mga kaibigan. Ayan. At nang gumuho ang World Trade Center ay wala namang napabalitang may gintong nakabaon doon. Yun, hindi na ibalita. Pero meron akong kumbaga yung meron akong video na yung World Trade Center ay talagang hindi naman talaga eroplano ang nagpasabog doon. At talagang habang gumuguho yung World Trade Center ay nauunang pumutok muna sa baba. Kumbaga tinaniman na yun ng bomba. Base sa video na nasa akin noon, pero hindi ko na makakita dahil nakorap na yung memory ng laptop ko. Maganda sanang ikuan ngayon yon kasi matagal na yung video na yon. Maganda sanang i-re-upload. Ang purpose ng ganito ay para lituhin ang mga kaaway na naghahanap ng itinago niyang yaman, mga kaibigan. Yan. Dahil nga sa talino ni Apo Makoy, kaya niya ginagawa yan. Dahil kapag nakita nila ang mga kasinungalingang ito, tiyak sasabihin nila na hindi totoo ang testamento, at sa gayon ay protektado ang testamento sa kamay ng mga kaaway. At hindi ba yung nga ang nangyari, ang mga anti-Marcos ay hindi naniniwala dyan sa testamento at sinasabi nilang peke. Ang hindi nga nila alam ay mayroon ang lihim na katotohanan sa espiritual, dahil ang katotohanan ay mayroon sa espiritu ng testamento na nakapaloob sa katagang I am He. Ayon, mga kaibigan, malalaman nyo kung sino yung I at sino si He. Ayan. Kaya ang testamento ay relasyon ng ama at ng anak. No one knows the Father except the Son, and no one knows the Son except the Father. Ayan, mga kaibigan, yan ay nakasulat sa Biblia. Kaya yung testamento ni Apo Makoy ay talagang biblical kung tawagin. Ang tanong, bakit si Pangulong Marcos ng ganyang diwa? Bakit mayroon si Pangulong Marcos ng mga ganyang diwa, mga kaibigan? Basahin ninyo yung diary ni Pangulong Marcos.
At doon ninyo matutuklasan na siya ay isang spiritual na tao. Hindi siya materialistic. At gaya din ng ating pandemic hero sa katauhan ni FLM na hindi rin materialistic, mga kaibigan. Yun. Baka sabihin na naman ng mga basher, bakit ang dami nilang yaman kung hindi sila materialistic? Oo, nasa kamay nila ang yaman. Pero ang attitude nila sa mga yaman na yon, handa nilang ipamigay sa higit na nangangailangan. Ayan, kagaya na nga po ang ginagawa ni Idol FLM. Kung ano pa yung magandang ginagawa niya ay sinuklian naman ng mga alagad ng batas o kung sino-sino pang nagpahuli at naggawa ng mga kasinungalingang kaso sa kanya, mga kaibigan. At wala silang pinanghihinayangan na mawala lahat gaya ng lumalabas madalas sa bibig ni FLM. Mismong ina ni Francis, ganon din ang salita. Diba sinasabi nga niya, anak, hindi baling maghirap ako para lang sa'yo. Ganyan mag-isip ang mga taong espiritual, mga kaibigan. Tingnan nyo naman si FLM ngayon. Nasa loob siya ng kulungan. Yun nga sinasabi nga ni Yama na ang dami niyang kaaway. Hindi raw maintindihan ni Yama bakit pilit pa raw na pinapatawad ang yung mga pinapatawad ang kanyang mga kaaway, mga kaibigan. Ngayon, ganon kabait. Kasi nga po, may spiritual din si Idol FLM. Ngayon, mga kaibigan. Ngayon, balikan ko yung katagang I am he. Ako, siya. Ayun. Meron na nga yung mga lumalabas na mga balibalita. Ewan ko kung nabalitaan nyo na itong sinasabi nilang si Pangulong Marcos ay hindi namatay. Pero base naman sa aking palagay, ay base sa aking bubuit, nandyan lang sa tabi-tabi, pero hindi na siya talaga magpapakita at hindi na siya makikilala. Eto na nga siya. Yung I ay yung gumawa ng testamento at yung he ay yung tagapagmana. Ayun, malinaw, iisa yung ama at anak, dahil ang sabi I am he. Kaya ang nag-iisang testamento ay pag-aari ng dalawa nung ama at nung anak. Yun, mga kaibigan. Kaya nung namatay na yung ama na sumulat ng testamento, ay isinalin sa anak ang testamento ng ama. Ayun, mga kaibigan. Kaya siguro naman marami nang naliliwanagan dito. Ipabayaan na lang natin yung mga basher. Siyempre yung mga basher ay mga satanas, ika nga. Mga satanas na sila sa pag-iisip. Kaya yung satanas naman ay kailanman hindi nagbago yun. Yun ang kritiko ng Panginoon, si Satanas, hanggang magpakahanggang ngayon. Ngayon. Kaya si FLM ay reinkarnasyon ng kanyang amang si Ferdinand E. Marcos, mga kaibigan.